Papunta kami ni Kuya ngayon sa bukid para ihatid yung yung dalawang poste na gagamitin nila tatay. But ayun na. 'Di ba? So hirap na hirap siya lumipad. So ganito pa lang yung ginawa natin at yung kanyang pinaka-poste mamaya na lang natin siya ilalagay. Ay, so susubukan natin. Yan ah. At ayan, so magandang araw po sa inyo lahat. Ayan, so ngayong umaga, ayan. So itutuloy na natin yung ginagawa natin bakod dito. Ayan. So habang hindi pa ganun kainit ay magtatrabaho na tayo dito. So yun nga, itutuloy na natin yung ginagawa natin bakod para matapos na. At mamaya na lang natin tingnan kung ano yung magandang update sa ating mga breeder. Ayan, at sa ating mga ibon. Yung ating mga young bird ay ayan na. So pinakawalan ko na kaninang banda 6:30 na umaga. Ayan, so ngayon ay alas 7 na. At magtatrabaho muna tayo dito habang wala pa yung ating mga young bird. Ayan. At ayan, so natapos na natin na ilagay yung mga kawayan na ginagamit natin sa paggawa ng bakod. Ayan. Ayan, so tignan nyo naman. Ayan, so ano na yan, patapos na. So ang gagawin ko ngayon susuportahan ko lang nung tali ng alambre yung sa ibaba. Dahil ayan, yung dito nakaangat. So hindi ko pa naipako yung dito. Tsaka para kapag inapakan ay hindi agad babagsak yan. Kasi may tali ng alambre maliban sa mga pako na nilagay natin. At ayan, so pagkatapos ng ilang minuto ay ayan o. So natapos na natin yung ating ginagawang bakod. Ayan, so natapos na nga yung ang ginawa nating bakod, makalipas ang 1 oras. Ayan. So yung iba dito ay hindi pa natin naitali ng alambre katulad nitong mga to. Ayan, dahil nahihirapan tayo dun sa gamit nating long nose kasi hindi natin magkita yung flies na gamit ni tatay. So long nose yung ginagamit natin kanina kaya medyo nahihirapan tayo. So ngayon naman titignan natin kung ano na yung update sa ating mga breeder. Ayan, at kung ano na ba yung update sa mga itlog nila. Ayan. Yan, bago natin tignan yung ating mga breeder, tignan nyo naman yung isang red bar natin. So hindi siya makalipad. So naligo siya dito dahil kanina nagpapatubig tayo kaso ayun. So naubusan ng tubig yung ang gamit natin pampatubig kaya pinatay na natin. Ayan, so ngayon ayun tignan nyo naman, so hindi siya makalipad. Ayan, dahil basang-basa siya. Ayan. So gusto niya puntahan yung kasama niya yung isang young bird. Ayun di ba? So hirap na hirap siya lumipad. Ayan. Ayan hindi siya makalipad. Ayan, dahil basa yung kanyang mga pakpak. Ayan. Ayun, so nakapunta na doon sa taas. At yung 4 na young bird naman natin hanggang ngayon wala pa. So pinakawalan natin kaninang 6:30 ng umaga. Ngayon ayan, magsi 7:40 na at wala pa sila. Ayan, so mukhang napalaban yung ating mga young bird. So hindi natin alam kung lumayo ba sila or nakadapo na dyan. Ay ayun, heto na pala. Ayan, so heto na yung ating mga young bird 4. Ayan. Ayan makalipas yung mahigit 1 oras. Ito na. So bumalik na sila. Ayan. Yun. Yan. Ayan, so habang umiikot pa dito yung ating mga young bird, heto na. Heto na yung update sa ating mga breeder. Ayan. So tingnan muna natin yung dito, yung sa cage number 1 natin. So ito yung may pinakahuling itlog nung nakaraan. Ayan, so tignan nyo naman Ayan, so ang lalaki na Ayan, so napisa na yung kanyang mga itlog. Ito, so 2 na to, yun Ayan. So napisa na yung itlog nito, yung 2. Ayan, so hindi natin makawakan dahil ayan,
So nilagyan ko na rin na supportang tali yung kanilang pinto. Ayan. Para kung sakali man eh, yan, kung mabuksan man tong alambre eh. Ayan, so hindi, at least may suporta siyang tali. Ayan, lahat ng yan binigyan ko ng suportang tali. Ayan, pati yung dito sa baba natin, ayun oh. Ayun, so dalawa na rin yung nandito. So napisaan na rin yung kanilang dalawang itlog. Ayan. At yung dito natin, yung dalawang yamber natin, ayun, malalaki na. So hindi pa tayo nakabili ng ring para ilagay sa kanilang mga paa. Ayan. So malaki na rin to, kailangan nang lagyan ng ring. At yung mga breeder natin dito sa baba, ayan, yung dalawang hen. Ito, so nagsama na naman. At yung dalawang kak natin, ayan, so nagsama rin. Yan, so kanina pagpunta natin dito eh, bigla na lang natin sila nakitang ganyan. Ayan. So sana wag naman sila magbugbugan. Ayan, at yung ating mga young bird ay heto na. Ayan oh. Ayan, so bumaba na sila dito. Ayan. Ayan. So hayaan lang muna natin sila dyan. Mamaya pag alas 8 na, doon na lang natin sila papasukin. Yung dalawa nga ay nandito. One eternity later. So guys, ayan, so papunta kami ni Kuya ngayon sa bukid para ihatid yung, ayan, yung dalawang poste na gagamitin nila tatay. Ayan, so ito si Kuya. At sakto eh, pupunta rin tayo doon para kumuha ng kawayan. Ayan, so may ilalagay tayo mamaya dun sa ginawa nating bakod sa mga ibon natin. Ayan, so maglalagay tayo mamaya ng ilaw doon. Kaya kukuha tayo ng poste. Ayan, so eto. So hindi na kami dumaan sa bukid. Dito na kami sa may highway. Dumaan. So ito nga yung mga gagamitin nila natin na pang-poste doon sa bukid. Ayan, so ito nga yung tura natin dito. Ayan. Ayan, so napasok na tayo dito sa merkado dito. Ayan na. Ayan, so malapit na tayo sa bukid. So idadala nga pala natin itong mga poste na to kung saan meron tanim sila tatay na ampalaya. Ayan, may pambabakot nila dun sa may kubo. Ayan, so ito nga yung daan dito. Medyo lubak-lubak. Oh, labas kayo pa. Ayan, so tignan nyo naman yung ilog dito. Wala na akong tubig. So ito na lang yung may tubig at yung sa kabila wala na. Ayun. So, natuyo na yung ilog dito. Kaya yung mga may bukid eh hirap sa pagpapatubig. Ayan o, yung itsura dito. Ayan, so malapit na tayo. Ayan yung mga may tanim dito eh nahihirapan sa pagpapatubig nga, tsaka pati sila tatay. Ayan, so yung mga tanim nila ang palaya dito ay kailangan ng mapatubigan kaso walang tubig yung ilog. Ayan, nahihirapan sila. So hinihintay nila ngayon ay umulan para magkatubig yung ilog tsaka para madiligan yung mga tanim nila dito. Ayan, ayan, so ito yung mga tanim na palaya nila tatay. Ayun, ang lalaki na ng mga bunga. Ayan, so mamaya tignan natin. Ayan. Ayan, tignan nyo naman yung lupa. Tuyong-tuyo na. So ayan, ito na tayo. Ayan, so nandito na nga tayo. At syempre ibababa na muna namin yung dala naming poste. Ayan, so doon namin ilalagay. Sasama namin doon. Doon sa isang poste na yun.
Sige, patong natin dyan. Sira tayo na. Ini kaya saya tak kedua. Patong na. Magaling yung pembantu itu. So naibaba na namin yung dala naming poste ngayon eh. Maghanap naman kami ng kawayan na pwedeng pang poste ulit dun sa ilalagay natin na ano, na ilaw dun sa ating mga ibon. Yan, so bumalik kami dito sa mga kawayan kung saan kami pumutol nung nakaraan. Ayan. Kung saan kami kumuha nung ginamit namin na pambakod. Ay, mungkya ka pa. Ayan, so kita nyo umakyat ulit si kuya. So ito na lang daw yung puputulin niya. Ayan yung nakapahiga na to. Ayan. So imbes na tayo yung kumuha, siya na yung kumuha para sa atin. Ayan. Ayan, kasi ito medyo mahaba to. Saka medyo matanda na tong kawain na to. Yan, so linis muna ni kuya yung dadaanan niya bago putulin yung kawayan na to. Yan, kasi pag hindi mo tinanggal yung mga ano na yan eh, pag nakakatusok din yan pag hindi tinanggal. Ay, linilinis muna niya. Magkalama yung bagyayan, miragsana yan. Yan, tinig, tanya magkasakit. Yan o, nagbaba na eh. Yan na. Yan, ispa kayo. Sige, kumuko na naman yan. Yan na, so tumumba na yung kawayan na kinukuha ni kuya. Yun. At yan, so heto na yung naputol na kawayan ni kuya. Yan, so tinatanggal muna niya yung mga pinagputulan sa nga. Ayan, so parang linilinis na niya para pag inuwi natin ay malinis na. Ayan, so medyo mahaba itong nakuha namin. Ayan. Ayan, so heto at binubuhat na namin ni kuya yung naputol niyang kawayan na gagamitin natin pang poste. Ayan so ngayon uuwi na kami para mamaya mailagay na natin to dun sa ating mga ibon. Hari ko. Kita na dumaan. Oh. Yan. Yeah, so sobrang haba nga nung nakuha naming pamposte, pero tingnan natin kung puputulin ba natin o pwede na to. Kasi kung puputulin natin ay sayang. Dari coba. Ada tunagin. Bato pa ito. Tanya kami. Ayan. So ito, pauwi na kami. Ayan. Naitali na namin yung kawayan. Ayan, oh. Haba. Ayan, so dito na lang ulit kami dumaan sa may bukid. Ano to? Shortcut ulit. Shortcut. Ayan, so nag-shortcut ulit kami dito ni kuya para hindi na kami istorbo dun sa daan. At ayan, so malapit na tayo sa bahay. Ayan. So ito na nga yung ating bahay. Si kuya yun. So bumaba na tayo dahil ayun. So nagpatubig ako kanina kaso ayun, naubusan ng tubig yung ilog kaya ayun pinatay na namin. Pinatay ko na kanina.
So ngayon naglalakad na lang tayo dito papasok sa bahay. At yung nilagay nga natin bakod kanina, yun. Ayun, so maglalagay tayo ng poste ng ilaw mamaya dun. Ayun, so heto na, binababa na pala ni kuya yung gagamitin natin pang poste. At ayan, so ngayon naman, habang hindi pa natin tinatayo yung poste ng ating ilaw doon, ayan, so gagawan muna natin siya ng bahay para kapag umulan hindi siya masyado mabasa. Ayan, so hindi pa tayo nag-i-start pero ayan, meron na tayong gumagawa. So yung gagawin natin ngayon dyan yung katulad lang nung una natin ginawa yung poste doon yung sa ating mga breeder. Ayan, so lalagyan lang natin siya ng pinakatakip. Lalagyan natin siya ng takip dito para kapag umulan hindi direkta yung ulan dito. Tapos yung solar panel niya ay dito natin lalagay sa taas. Ayan so ngayon ikukunin natin yung ating solar. So susubukan natin siyang ilagay dito. Ayan. So ito nga yung solar natin Ayan, so itong solar na to binili ni kuya bago sila umalis. Ayan, so ilalagay niya dapat to sa loob ng bahay kaso ayun, nakaalis na siya at hindi niya nailagay. Kaya ngayon ayan, so tayo naman yung gagamit. Ayun, umilaw agad. So ang gagawin natin total umalis na sila kuya. So tayo na lang yung gagamit. Ilalagay muna natin to sa ating mga ibon. Ayan, so bali ganito yung magiging itsura niya. Ayan, so kapag umulan hindi direkta mapupunta sa kanya yung tubig. At ayan, so natapos na natin yung ginagawa natin sa ating solar. Ayan. Ayan. So ganito pa lang yung ginawa natin at yung kanyang pinakaposte mamaya na lang natin siya ilalagay. Ayan, so susubukan natin. Yan Ang gagawin natin mamayang hapon na lang natin ilalagay dahil sobrang init sa labas ngayon. Ayan, so mamaya na lang natin ilalagay yung kanyang pinakaposte dito tsaka para makuha natin yung kanyang tamang sukat. So kahit paano nagawa na natin to. At mamaya malalagyan na natin ng ilaw yung ating mga ibon. So ngayon gagawin ko ibibilad ko muna sa araw to para ma-full charge na. So guys, ayan, so hapon na. Ayan, so ready ko na yung gagamitin ko para sa panghukay dun sa ilalagay natin na poste ng ilaw. Ayan. So hindi na masyado mainit kaya pwede na natin ilagay yung poste ng ilaw. So dito ko siya ilalagay sa tapat nung ginawa natin bakod. Ayan dito. Tapos nakaharap siya dito sa ating mga ibon. Ayan. Para pag gabi maliwanag dito. Ayan, so kukunin ko muna yung ginawa natin poste. So nandun na, naka-ready na. Ayan, so heto nga yung ginawa kong poste ng ilaw natin. Ayan. So parang sumobra sa taas. Ayan siya. Ayan. Ayan, so mamaya liliit pa yan dahil ibabaon pa natin yung ayan, so siguro mga 2 dipa dito. Ayan, hanggang dito sa may guhit na to. Ayan, so ngayon maghukay na ako dito para mamayang gabi masubukan natin kung gano'n siya kalinaw dito sa ating mga ibon. At ayan, so tignan nyo naman ang taas nilagay natin poste. Ayan So mukhang sumobra sa taas yung ginawa natin at yung ginawa nga muna natin pala dito. Ayan. So hinukay natin tapos ayan. So hindi muna natin siya tinabunan. Nilagyan na lang muna natin siya ng kahoy at para mamayang gabi makita natin kung gaano kalawak dito yung maiilawan nito. Ayan. So habang nakatayo yan dyan kanina may naisip ako para mas maganda kung inatras natin siya konti dito. Ayan, para kung sakali mang umilaw siya ay ganito itsura nung kanya magiging ilaw. Ayan. So maiilawan niya yung dito tsaka yung dito banda. Para pati yung dito kapag gabi ay nakikita natin dito sa may gilid. Ayan. Pero tingnan muna natin mamayang gabi kung gaano siya kaganda dito. Ayan, kung mas maganda yung naka-atras siya dito bukas ililipat natin siya dito banda. Ayan. Ayan, so balikan na lang ulit natin tong ilaw natin mamayang gabi. So ngayon itignan muna natin yung ating mga ibon. Ayan.
So hindi ko na sila pinakawalan ngayong hapon dahil ayan, so panigurado mabubugaw sila dito sa linagay natin poste ng ilaw. Ayan, kaya bukas na lang natin sila pakawalan. Ayan, so ang oras natin ay ayan 5:27 na ng hapon. So magpapakain na rin ako ng ating mga ibon. Ayan. Ayan, so total nandito na rin tayo. At bago tayo umuwi, ayan, so pakakainin na natin sila. Ayan o, yung ating mga young bird o. Ayan o, lulusog o. Ayan o, busog na busog o. Ayan. Ayan. At yung dito nga pala yung sa cage number 3 natin kanina nung tanghali nung pinagmamasdan ko sila. Ayan, tignan nyo naman yung kanilang kulay oh. Ayan, so parang medyo nagtataka ako dito sa kulay nila. Ayan, kasi yung mga magulang nito, ayan, red bar tsaka isang puti. Pero yung mga young bird natin, ayan oh. Ayan, itim yung kulay. Ayan sila. Ayan. So pag medyo lumaki-laki na to, makita natin kung ano ba talaga yung kanilang kulay. So ngayon hindi pa natin masyadong makita yung kanilang kulay, pero medyo nag-aalangan tayo bakit ganyan, bakit parang iba yung linabas na kulay ng ating mga breeder. Panigurado hindi naman to nasalisihan. Ayan, itong puti natin. So hindi pa nga ako nakapaglinis nung kanilang cage. Ang dumi. Ayan. So magpapakain muna tayo ng ating mga ibon. Ayun o. Ayun o. Yung bagong pisa natin. Ayan. At ayan. So tapos na ako nagpakain ng ating mga ibon at nung ibang alaga natin. Ayan. So tapos na rin tayo sa ibang mga ginagawa natin. At ayun nga. So mamaya balikan na lang ulit natin yung ginawang poste natin. Ayan. One eternity later. So guys, ayan. So alas 7 na ng gabi. Ayan. So tignan natin yung nilagay natin poste ng ilaw kung gaano ito kaliwanag. Ayan, so dito pa lang oo. So dito pa lang nagkikita ko na umilaw na yung nilagay natin poste. Ayan, so madilim dito sa pinuntahan natin. Ayan, so heto papakita ko yung poste ng ilaw na nilagay natin. Ayan, so dito pa lang sa pwesto natin dito sa bahay. Ayan, so ayan na yung ilaw nung poste na nilagay natin. Ayun, so kita na yung loft natin. Ayan, so tara lapitan natin. Ayan, so papunta na tayo dito sa ating loft. Ayan, ito na. Ayan, kung titignan dito sa ating gamit na camera ay parang malabo yung liwanag dito. Ayan. Ayan. Ayan, so nandito na tayo. Ayan, so masyadong nakayuko yung ating ilaw. Ayan. Ayan. So nakayuko yung ating ilaw kaya konti lang yung abot ng kanya liwanag. Ayan, so mas maganda talaga kung i-atras natin to bukas. Ayan, so ilalagay natin siya banda dito tapos iharap natin yung ilaw niya dun sa ating loft. Ayan, ganyan. Ayan, so pwede na at maliwanag naman kung tutuusin kasi ayan o. So nakatutok siya dito sa baba kaya yung liwanag niya ay nandito sa baba. Ayan o, nakayuko siya. Ayan. Ayan, so tingnan natin. Ayan o. Ayan, so kitang kita na ako dito. So dahil nakayuko nga yung ilaw, ayan. So nakatutok siya pababa. Ayan, so ayusin na lang natin bukas. Ayan o. Ayan. Diba may ilaw na tayo dito sa ating loft. Ayan. Ayan. At ayan, so nakita na natin yung liwanag nung nilagay natin poste. Ayan, so dito natatapusin yung video natin ngayong araw. Ayan, so maraming salamat po.